Okay mga kaibigan, pag-usapan natin itong problema pa rin ng ating mga kababayan sa energy crisis sa ating bansa mga kababayan, na kung saan idiniklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang energy crisis sa ating bansa kaugnay sa patuloy na pagtaas ng diesel at gasolina, kaugnay sa nangyayaring kaguluhan kamakailan sa pagitan ng bansang Iran at itong Amerika at Israel, mga kababayan. No? Ito kasing bansang Iran ay sinalakay ng bansang Israel at ng Amerika. Pinagtulungan nila itong Iran na ito, kung kaya't apektado po lahat ang buong mundo, nagtaasan ang presyo ng diesel at gasolina. Kinapos ang supply ng langis sa buong mundo, mga kababayan. Ngayon dito sa ating bansa, nagdeklara na nga ng energy crisis ang ating Pangulong BBM. Pero may mga negosyante naman na patuloy na nagsasamantala, na kung saan nagsasagawa ang mga ito ng mga paihi at patulo dyan sa lungsod ng Navotas at lungsod ng Malabon. Ang modus operandi ng negosyanteng ito na ating tinalakay nung kamakailan na tinatawag nilang si alias Palawan. Sino ba si alias Palawan? Mga kababayan, ang taong ito daw, ang modus operandi nito ay sinasalubong nito ng kanyang mga malalaking bangka, ang mga barge dyan sa Laguna de Bay at dyan sa mismong karagatan ng Navotas at Malabon. At doon nagsasagawa ng paihi at patulo, mga kababayan. Meron ng malaking bangka itong si alias Palawan at meron siyang motor doon sa kanyang bangka, sinisipsip ang laman ng barge papunta sa kanyang mga drum at mga PVC tank, mga kababayan, malalaki po yan. Doon sinisipsip, kasabwat si kapitan na ibinibenta ang laman ng tanker. So sa halip na itong laman na ito ng tanker, mga kababayan, ay makarating sa merkado, makarating sa mga gasolinahan, hindi na po kumpleto ang laman nitong oil tanker na ito, dahil doon pa lamang sa karagatan ng Navotas at Malabon ay binabawasan na po ni kapitan kasabwat si alias Palawan. Sino ba si alias Palawan? Di natin kilala ito. At kung sino man yan, di tayo sigurado kung sino siya. Pero sigurado po tayo na alam ito ng mga otoridad, alam po ito ng Philippine Coast Guard. Ayon sa ating natanggap na sumbong, protektado daw ito ng matiwaling tauhan ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Maritime, at ng iba pang matiwaling pulis ng PNP, mga kababayan. Matindi po ito. Ang mabigat nito, mga kababayan, bukod sa economic sabotage, hindi pa po nagbabayad ng tamang buwis itong si alias Palawan na ito. Alam nyo po yan, mga taga Philippine Coast Guard, mga taga Philippine PNP Maritime Group, alam po ninyo yan, ha? Kay Philippine Coast Guard, Commodore Christopher Midyado, sir, ha? Ay aksyonan nyo naman po ito, ha? Ipahuli ninyo, hulihin ninyong operasyon ni alias Palawan dyan sa karagatan ng Manila Bay, ng Navotas at ng Malabon. Matindi po yan, ha? At kay General Crisaleo Tolentino ng PNP Maritime Group, alam din po ninyo yan kung sino si alias Palawan. Ang balita natin, ito daw ay pinagmamalaki niya na protektado siya ng Philippine Coast Guard, ng PNP Maritime at maging si NPD Director Binliner Capili, Brigadier General Binliner Capili, sir. Sakop po yung Malabon at Navotas. Pwede rin po kayong makialam dyan. At lalong-lalo na rin si Brigadier General Romel Batangan ng Highway Patrol Group. Kamakailan lamang may hinuli kayo dyan sa Navotas na nagpapaihi. Kinasuhan ninyo, pero bakit ngayon hindi ninyo mahuli-huli itong si alias Palawan? Ang balita nga ay pinagmamalaki ng mamang ito, hindi naman natin kilala kung sino talaga si Palawan, pero bakit hindi mahuli-huli ito? Kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, Madam, ito po'y sakop ninyo. Energy crisis concern po ito ng ating mga kababayan. Ha? Pakilusin niyo po inyong mga tauhan at ulihin lahat itong patulo at paihi dyan sa Malabon at Navotas. At kay Mayor John Ray Chanco, sir, ito, na-interview na naman kayo, nasa media na naman kayo, na pinahuhuli nyo naman ang mga paihi dyan. Sana magtuloy-tuloy po yan. Mayor John Ray Chanco,
at maging kay Mayor Jenny Sandoval ng Malabon, Madam. Kumagawi din po dyan si alias Palawan na nagmamalaki na walang opisyal ng gobyerno maging politiko ang hindi nakikinabang dito kay alias Palawan. Ang mga langis nito ay maraming pinanggagalingan, galing sa Bards, galing sa Palawan, kung saan-saan. Kaya napakayaman na raw ng taong ito, mga kababayan. Ngayon, ito may bagong balita. May hinuli ang CIDG NCR na pinumunuan ni Colonel Kiagi. Mga kababayan, nahuli ang isang oil tanker na nasa aktong nagpapaihi, no, ng diesel at gasolina, sinisip-sip yung laman ng tanker, mga kababayan, at doon nasa mga bangka na kontaminado na, mga kababayan. Panoorin natin ito at ang balita, nabanggit ang Palawan. Palawan daw, ayon sa interview. Panoorin natin. Ng isa sa dalawang bangka na kinumpiska ng CIDG dahil sa illegal na paihi. Kung yung makikita dito, nakabalandra pa yung mga hose na nakababad po dito sa container kung saan narito yung illegal na diesel na dinadala naman doon sa tanker sa labas. Ayon sa CIDG, napakadelikado ditong ganitong gawain dahil mapaminsala ito sa kalikasan dahil tumatagas yung petrolyo dito sa dagat mismo at kaninang maulan, nahalo yung tubig ulan dito. Hindi purong diesel yung nadadala doon sa mga sinusuplayan o yung mga tumatangkilik sa illegal na gawaing ito. Sabay bust operation ng PNP CIDG des oras ng gabi nitong Lunes na abutan ng mga operatiba ang nambuhalang oil tanker na ito sa tabi ng liblib na ilog sa barangay Tansado sa Navotas na patagong sumisipsip ng krudo mula sa dalawang bangka. Agad nilang inaresto ang naaktuhang 10 individual na sangkot sa iligal na operasyon. Ayon sa Navotas LGU, nakatanggap sila ng sumbong mula sa isang concerned citizen kaugnay ng paihi o iligal na bentahan ng krudo na ginagawa malapit sa pabahay na lubhang mapanganib sa mga residente at sa kalikasan. Kinukuha umano ng mga bangka ang petrolyo sa isang pier at dinadala sa liblib na bahagi ng ilog. Dahil makikita po ninyo siguro yung diesel na halo na po sa tubig at maapektuhan po yung mga namamante, yung nag-aalimasag at mga nabubuhay ho sa pangingisda po dito sa tabing ilog. Ang report po sa amin, nasa 4 days na po ito. Meron pa umanong sinasabing protektor na pulis ang iligal na operasyon base sa sumbong. Ito ang patuloy na iniimbestigahan ng otoridad. Di umano ay maaaring meron pong protector pa na nabibilang din po sa kapulisan. Kaya sa halip po na sa normal na PNP po natin pinadala, diretso na po tayo kay Chief PNP po at yun naman po, inaksyonan po kagad ng ating Chief PNP. Nakabahala dito is aside from nakaka-pollute sila is yung talagang may information na may protector na dapat kung sino talaga yung lahat ng involved dito malaman natin. We have names initially, but we have to investigate. No? Sila yung informant kung sakali man. Kasi allegedly nakabantay sila sa harapan. Kabaro ba namin? O barangay official ba? O private individual ba? We will look into it. Kasama sa 10 na aresto ang isang nagpakilalang representative ng may-ari ng produktong petrolyo na nagtangkapang manuhol sa mga umarestong pulis. Isa na ito, doon sa nagbigay ng 200,000 kanina, nag-aabot at pilit tayong inaareglo for 200,000. Imagine that. Ang halaga pala ng tingin nila sa amin, 200,000 lang. Hindi natin hahayaan yun. Nakiusap kami. Sana, ganun sana. Itong 200,000 piso sa sariling bulsa mo, pera mo to? Hindi po. Tawan lang po. Tauhan ka lang. Representative lang po. Representative ka lang. Kasan yung inyong amo? Nasa Palawan po yata eh. Nasamsam ng otoridad ang tinatayang nasa 28,000 litro ng diesel na nagkakahalaga ng nasa 2.5 milyong piso. Bukod pa ito sa kinumpiskang 2 bangka at isang oil tanker na ginagamit sa paihi. Sa kabuuan, tinatayang aabot ng 12 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang petrolyo, 2 bangka at tanker. Aminado naman ng mga naaresto sa illegal na gawain at sinabing kinailangan lang nilang tumapit sa patalim dahil sa kahirapan. Inutusan lang po kami magdala dito sa ilog ng diesel. Siyempre, mahirap lang kami sir. Kailangan namin magtrabaho para sa pamilya eh. Illegal talaga sir. Kailangan matapit sa patalim eh. Mabuhay lang yung pamilya namin eh. Naibibenta sa mga parokyano sa halagang 150 pesos lamang ang bawat balde ng diesel na may halo ng tubig. Pwede ka na palang makapamili rito ng mga petrolyo pagka andito ka na. So makita din natin dito yung sinasabi nga ni Congressman kanina na may halong tubig. So yung mga nagpapatronize dito,
mag-ingat din po tayo, huwag na natin ipatronize ito dahil ikakasira din ng inyong mga sasakyan. Inaalam na ng otoridad kung saan nagmumula at saan dinadala ang mga iligal na produktong petrolyo habang tinutunto na rin nila ang nasa likod o mastermind ng iligal na operasyon. Nasa kustodiya ng CIDG ang 10 individual na naaresto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Mula po rito sa Navot, Ayan mga kababayan, yung report. Napakalinaw po yan mga kababayan. No? Hindi po yan papayagan ng ating PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. yung mga ganyang paihi. Kaya dahil po sa magandang pamamalakad ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ay nasusugpo ang mga ganyang illegal na gawain. No? Congratulations Police Colonel John Kiagi ng NCR CIDG at kay Commodore Christopher Midyado, sir. Inyo pong sako po ninyo yan. Yan ang sinasabi natin na yung mga bangka na yon, yung mga diesel na yon, yan po yung tinatawag na sinalubong doon sa dagat. Galing po yan sa barge at dinala dyan sa pangpang ng Nabotas at may nakaready ng tanker mga kababayan. At yun mo, nadama yung tanker na maaring hindi alam ng may-ari ng tanker na yan at ang kasabwat dyan ay ang driver. At dapat talaga, General Romel Batangan, sir, inyo na pong bantayan yan, inyo na pong ulihin yan. At kay General Cristal Leo Tolentino ng PNP Maritime, sir, inyo pong hulihin yan. At kay General Binliner Kapili ng NPD, sir, inyo pong aksyonan yan. No? Nabanggit na naman ang pangalang Palawan o nasa Palawan ba? Ayon po kasi sa ating nakuhang informasyon, ang nag-ooperate ng paihi at patulo dyan sa karagatan ng Nabotas, Malabon at Manila Bay ay isang alias Palawan. Ang modus daw nito ay sinasalubong ang barge sa laot at doon sinasalubong ng kanyang malaking bangka. Tingnan mo mga batas na maaaring labagin itong si alias Palawan na ito. Halimbawa, kaugnayan ng fuel crisis at oil supply emergency sa Pilipinas. Ang maaari niyang kasing kaso, theft, qualified theft, sa revised penal code, pagnanakaw ng gasolina o diesel mula sa tanker, gasolinahan, kumpanya, warehouse o sasakyan, qualified theft kapag empleyado o driver ang gumagawa. Isa na yun. Estapa, revised penal code, panliling lang gamit ang peking delivery receipt, fuel logbook, inventory o under delivery ng fuel, falsification of public document. Sa revised penal code, pamimiki ng resibo, trip ticket, fuel, withdrawal slip, delivery manifest, calibration report, anti-fencing law, Presidential Decree number 1612, pagbili, pagbebenta, pagtatago, paggamit ng nakaw na gasolina o diesel, oil deregulation law violations sa Republic Act number 8479, illegal fuel trading. Illegal po yan. Walang permit na bintano, imbakan or unauthorized fuel transfer operation. Hoarding, profiteering, economic sabotage. Economic sabotage po yan. Republic number 7581, pagtatago ng fuel, artificial shortage, overpricing at profiteering habang may fuel crisis, di ba? Smuggling, custom violation, pagpasok o pagbebenta ng undocumented na smuggled fuels, pag-iwas sa import duties and taxes. Tax evasion, hindi pagbabayad ng tamang tax, hindi po nagbabayad yan. Fake receipt at goods transaction at illegal fuel sales. Fire code violation, siyempre mga langis at diesel yan. Gasolina at diesel yan. Sa Republic Act number 9514, illegal fuel storage. Bawal po yan, nag-storage ka ng fuel, wala kang permit. Walang fire safety permit, delikadong fuel transfer operation. Delikado po yan. Environmental violation, fuel spill at contamination, di ba? Nadumihan na yung ilog dyan, ay yung dagat dyan, paano na yung mga isda? Illegal disposal ng petroleum product, mga kaugnay na batas sa Republic Act number 9275, Republic Act number 8749. Meron pa isa, yung oil pilferage law. Wala din po itong piyasa paglabag sa Presidential Decree number 1865. Ipinagbabawal nito ang pagnanakaw o pilferage, illegal na paglilipat, pagtatago, hoarding at pagbebenta ng hindi otorisadong produkto ng petrolyo. Nakita nyo mga kababayan, yung paglabag ni alias Palawan. Kaya kay General Jose Melencio Nartates, sir, ang nakuha naming impormasyon, isang alias Palawan daw ang nag-ooperate dyan sa karagatan ng Nabotas at Manila Bay at dyan sa Dampalit, Malabon, yung karagatan ng Malabon dyan. Kaya sana talagang tuluyan na itong si Palawan at ang balita natin, dekada na raw po ito na nag-ooperate
Pero bakit hindi pa rin ito natigil-tigil ang mamang ito? Nakita naman natin kanina sa video, kamakailan lamang yan, hinuli ni Colonel Kiagi, ni John Kiagi, yung paihi na yan, yan sa nabutas na nabanggit si Palawan, mga kababayan. Kaya sa Philippine Coast Guard, kay Commodore Christopher Midyado, ang ECR Central Luzon Commander ng Philippine Coast Guard, sa PNP Maritime, General Crisal Leo Tolentino, sir, kay SPG Highway Patrol Group Romel Batangan, sir, kilos na po kayo, at kay General Binliner Kapili ng NPD at kay Secretary Sharon Garin, kailan pa ninyo ipapatigil yung sindikato na yan, alias Palawan dyan. Kahit sino man yan, hindi mahalaga kung sino yan si alias Palawan, hindi naman natin kilala, pero kilala siya ng mga otoridad kung sino si Palawan, si alias Palawan na nag-ooperate ng paihi at patulo ng diesel at gasolina. O ito'y isang malinaw na sindikato at panluluko sa gobyerno. Sika Mario Batigas, umahagupit. Batigas Files. Okay, yan po yung ating topic sa hapong ito. Hindi po natin nalulubayan ang isyong ito at muli po natin itong tatalakayin upang tuluyan ng mahuli itong si alias Palawan at matigil na ang kanyang paihi at patulo dyan sa karagatan ng Nabotas, Malabon at Manila Bay. Ito po yung lingkod, Ka Mario Batigas ng Latigo News TV.